Hello ka-Kemaru, magluluto ako ng Carabao steak para sa aming dinner. Ito yung Carabao namin na nakamarinate pa mula New Year. Habang nag-prepare nga ako ng aking lulutuin, pumunta muna ako sa labas kasi nandito nga ang aming parish priest na si Father J. Gamalo. Nakipag-meeting siya kay Kagawad Dagol at sa iba pang mga youth para sa plan na activities nila sa paparating na Santo Niño dito sa amin. At bumalik ulit ako sa kusina para magluto ng aming dinner for tonight habang patuloy silang nagmi-meeting doon sa labas ng aming tindahan. Bali, kinuha ko muna yung marinated na Carabao steak simula pa ng New Year. Ngayon ko palang naalalang lutuin. Sa isang kawali, nagpainit muna ako at naglagay ako ng oil. Pagkatapos, isinunod ko na dito yung karne ng kalabaw. Ipa-fry muna natin siya pagkatapos ay palalambutin natin. Bali, hindi nga ito marami kasi binawasan ko lang yung lulutuin ko nung New Year kasi madami yun. Kaya nagtira ako para sa ngayon ay makapagluto pa ako. At habang ako ay nagluluto, nandito naman si Nita, napakarga-karga sa akin. Ito ay pamangkin ni Dagol, anak siya ng kapatid ni Dagol. Namiss ko rin kasi si Nitan kasi palagi na sila nasa Dolores. Bibihira na lang sila umuwi dito sa San Miguel. At habang pinapalambot ko pa ang karne, pumunta muna ako sa tindahan para makarinig din ako sa mga pinag-uusapan nila ng mga youth. At bigla akong naalala na may mga bell pepper pa ako sa ref. So ngayon parang ibang version siya ng Carabao steak na pagkaluto. Kasi nga maglalagay tayo ng bell pepper at saka siling haba. Parang gisado style na yung pagkaluto natin. Pero kahit ano na lang yan, basta gusto ko kumain ng bell pepper ngayon mga ka-Kemaru. At nang malambot na nga ang ating karne, ilinagay ko naman dito yung bell pepper at saka siling haba. At isinunod ko naman dito ang sibuyas. Pagkatapos hinalo-halo natin ito ng maayos hanggang sa maluto nga ang ating bell pepper at maluto din ng saglit ang sibuyas. At naglagay rin ako ng madaming fried garlic nang sa ganun ay mas lalong sumarap ang ating Carabao steak. Or kahit anong itawag nyo na lang ka-Kemaru sa kaluto ko kasi nga hindi ko na alam kung anong tawag dito. Matapos nga ako magluto ng Carabao steak, nagprito naman ako ng natitirang talong dito sa bahay. May dalawa pa kasing talong na natitira kaya linuto natin. At gusto ko rin kumain ng pipino kaya nagpabalat ako sa aking partner ng pipino para nang sa ganun ay may partner natin sa ating Carabao steak na linuto. Kasi nga bagay ang pipino i-partner sa mga karni kasi nga mayaman ito sa fibers, potassium at marami pang benefits na taglay ng pipino na pwedeng tunawin yung mga kinakain natin katulad yung mga karne. Linagyan ko lang ng konting asukal, asin, paminta at suka ang ating pipino, okay na siya. At yun na nga mga ka-Kemaru, luto na ang ating ulam kaya dinner is ready na, kain po tayo mga ka-Kemaru. Ito yung ulam namin, other version of Carabao steak, pretong talong at saka pipino. Sige, sorry. Wow. Makulit ka rin. Bagong gupit. Ay pag-iinira. Steady. Bagong gupit. Makulit akong sura. Yun. Ayaw pag sisinunod yung camera, parang kabutan na niya. Makisura. Maraming salamat ka-Kemaru. Shoutout nga pala sa lahat ng aming legit supporters. Thank you so much.